Maoospital si Aling Melba dahil meron siyang tumor. Darating kaya ang inaasahan niyang anak na si Caitlyn? Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Maoospital si Aling Melba dahil nung kuhanin siya ng mga pulis ay dinerecho agad siya sa ospital dahil sa kakaibang kilos nito. Sa pag-check up sa kanya, madidetect na meron pala siyang tumor sa ulo. Malaki ang magagawa ng anak niya para makabuti sa kalagayan niya, sa isip at sa katawang pangkalusugan niya. Sobrang malulungkot si Aling Melba dahil ang tagal na niyang hindi nakikita ang anak. Tapos magkakaroon pa siya ng malubhang sakit, pero andito naman si Annalyn. Tutulungan siya para magamot ang sakit at mapahaba pa ang buhay kapag mapaoperahan siya. Si Annalyn rin ang magsisilbi munang anak niya habang hindi pa niya nakikita ang tunay na anak. Tutal magaan naman ang loob ni Aling Melba kay Annalyn nung una niya itong makita. Samantala, magtataka si Moira dahil mabait na si Robert sa pamilya ni Lynette. Noon galit na galit siya pero ngayon parang naaagaw na naman sa kanila ang atensyon at pagmamahal ni Robert. Palagi na kasi nasa bahay ni na Annalyn si Robert. Pagkatapos siyang masiraan ng sasakyan kagabi ay inabot na siya ng umagahan dito sa kahihintay ng balita tungkol sa baterya ng sasakyan niya. Wala kasi nagawa si Robert nung alukin siya ni Annalyn na manatili muna sa bahay nila dahil mas makakabuti ito para sa kanya dahil may mga taong masasama sa labasan. Hindi naman ito tinanggihan ni Robert. Dahil bukod sa inalok siya ng anak, gusto niya rin palagi makita si Lynette. Mas gusto niyang manatili sa piling ni Lynette kesa sa masamang ugali ni Moira. Nagtaka naman si Lynette dahil akala niya ay umalis na itong si Robert, pero inabutan niya pa rin pala sa bahay. Si Annalyn ang kinikilig sa dalawa. Kung matatandaan, gusto niyang mapasalamatan si Aling Melba dahil nagkaroon ng pagkakataon na magkasama sina Lynette at RJ ang mga magulang niya. So ayun na nga, inabot na nga ng agahan si RJ. Hindi pa rin siya makaalis dahil ayaw siyang paalisin ni Annalyn hanggat hindi pa siya kumakain ng agahan. Hindi siya makauwi at malaman ito ni Moira. Magkakasundo na naman sila at mawawala na naman ang lugar ni Moira. Dati kasi na brainwash na niya si RJ pero ngayon kahit hindi na bumalik ang alaala nito ay sadyang nakita na lang mismo ni RJ ang tunay na ugali ni Moira kaya lalo siyang nanlamig na kay Moira. Magagalit si Moira at ilalabas niya ang mga sama ng loob niya kay Zoe. Sasabihin naman ni Zoe na walang binatbat ang mami niya sa husay at kabaitan ni Lynette. Ang mami kasi niya ay masama sa paningin ni Robert. At mabuti naman si Lynette sa mata ng daddy niya. Pero hindi naman makapapayag si Moira. Ayaw niyang padaig. Gagawa siya ng paraan para magkalayo ulit sila at magalit na naman si Robert sa kanila. Pero hindi na niya yun magagawa dahil matalino na ngayon si Robert. Hindi na rin siya umaasa kina Moira at Zoe dahil natututo na rin siya sa sarili niyang pamamaraan. Lalo pa at kaagapay niya sina Annalyn, Lynette at Giselle. Mapapansin naman ni Chang Susan na mukhang malapit na naman si RJ sa kanila. Bakit ba sila pinagtagpo pero hindi naman tinadhana? Sabi lang ni Lynette kung ano man ang plano sa kanila ng Diyos ay tatanggapin niya. Pero masaya siya dahil tanggap na ulit ni RJ si Annalyn bilang anak niya. Hindi na siya mangangamba na tratuhin ni RJ si Annalyn na parang ibang tao o kaaway. Mabait na rin si Zoe kay Annalyn pero sana wag itong magbago. Gayunman hindi pa rin sila dapat maging kampante dahil alam na rin naman nila na anak pa rin siya ni Moira. Ano na naman kaya ang pinaplano ni Moira? At totoo ba talaga na patuloy na ang pagiging mabait ni Zoe kina Annalyn? At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!